Mga kapuso, isang tatak o brand ng gatas pangsanggol sa China ang pinababawi ng gobyerno noon sa mga pamilya nila dahil sa sobrang taglay na mercury. Tinitiyak naman ng ating Food and Drug Administration o FDA na hindi nag-aangkat ng ganong klase ng gatas ang Pilipinas, pero pinapayuhan pa rin nila tayo na maging mapanuri dahil posible pa rin daw may makalusot sa ating mga pamilyan. Nakatutok si Julio Segovia. June 30 nang simulang i-pull out sa merkado ng milk company na Yilis ang Kuan Yu infant formula milk sa China matapos madiskubring may mataas na mercury content. Dahil sa milk recall, nanawagan ng consumer sa China na pag-ibayuhin ng gobyerno nila ang pagbabantay sa mga ibinebentang gatas sa pamilihan. Nangangamba naman ang China sa posibleng epekto ng milk recall sa kanilang dairy sector. Sa gitna nito, nilinaw ng Food and Drug Administration o FDA na sa China at hindi sa Pilipinas ni-recall ang infant formula milk na Yilis Kuan Yu milk powder. Magandang senyales daw ito na sa China pa lang nasasala na ang mga produktong kontaminado ng nakalalasong kemikal. Wala po kaming binibigay na importation clearance for milk products from China. So mas mabuti na yung ganun, wala pa sa atin, nagbabantay na po tayo, magmamatsyag na po tayo. Nakamamatay raw ang mercury kapag direktang pumasok sa nervous system ng isang tao. Ayon nga sa US Center for Disease Control, nakakasira ng utak at kidney ang mataas na level ng mercury sa katawan ng tao. Pwede siyang mauwi sa cancer or pwede siyang peripheral neuropathy, yung mga paninigas, pananakit ng kanamnan, ganyan. At may effects din sa development ng isang growing child. Ayon sa FDA, mula na magka-melamine scare noong 2008, halos wala na raw importer na humihingi ng clearance para makapagpasok ng gatas mula sa China. Kaya kung sakaling may mga Chinese milk product daw sa merkado, paniguradong kontrabando ang mga ito. Sa supermarket na ito sa Makati, wala ni isang Chinese milk products estante. Naaktuhan pa ng news team ang may bahay ni Vice President Jejomar Binay na si Dr. Elenita habang namimili roon ng gatas para sa kanyang mga apo. Siguro ito mga consumers dapat maging very careful dun sa kung anong produkto yung binibili nila. Pero pag-amin ng FDA, hindi pa rin daw 100% tiyak na walang nakakapasok na Chinese milk products sa Pilipinas. Posible pa rin daw makapuslit o mas smuggled sa bansa. Pero ang mga consumer, mapanuri na sa pamili. Hindi naman ako bumibili ng ikasama para sa anak ko eh. Mabuti na rin nga yung umiiwas tayo sa mga ganong Kaya nga ang binibili namin, sigurado na. Mas maganda yung may brand yata bilihin mo eh. Subok na. Dagdag ng FDA, dapat daw may food registration number ang gatas, may proper label, may pangalan ng manufacturer at distributor. Para ma-avoid yung detection, i-repack ng ating mga ibang mga negosyante dyan para ibenta sa i-retail nila yan, sabihin mas mura, kaya naka-repack, naka-retail. Yung pong palaging babala ng FDA, iwasan pong bumili ng mga wala sa kanilang original packaging. Katuwang din ng FDA sa pagbabantay sa merkado ang DTI. Huwag kayong basta-basta bumibili ng anything that is repacked, anything that you don't understand. Kung mga labels or markings ay hindi kilala o hindi maintindihan, ay huwag na ho natin tangkilikin sa ngayon. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Ito pa, isa. Tuloy pa rin ang bentahan sa ilang bangketa ng ilang produktong pampaganda na nakitaan ng mataas na sangkap ng mercury. Mura daw ang mga produktong yan, pero babala mga kapuso. Ang exposure sa mercury ay maaaring magdulot ng sakit sa balat at bato. Nakatutok si Steve Dailisan. Bagamat walang importation clearance mula sa ating FDA ang milk product na pinare-recall ngayon sa China, mahirap pa rin taking wala talagang ganitong produktong na ipupuslit sa bansa. Maging ang ilang unregistered Chinese products na kalat pa rin sa merkado. Tulad nitong 13 beauty products na binili ng grupong Eco-Waste Coalition mula June 16 hanggang June 18 sa ilang tindahan sa Quiapo, Binondo at Divisoria sa Maynila at sa Guadalupe sa Makati. Matapos isa ilalim sa pagsusuri, lumabas na positibo sa mercury content mula 550 hanggang 60,000 ppm o parts per million. Ayon sa World Health Organization, kadalasang may mercury ang beauty product na pampaputi pero dapat 1 ppm lang. Bukod sa hindi rehistrado sa Food and Drug Administration na FDA, ang exposure sa mercury maaring magdulot ng sakit sa balat at kinalaunan sa kidney. Hindi lang ang maapektuhan yung gumagamit. Kasi yung mercury ay nag-evaporate. So pagkabukas mo, lumalabas na yung mercury niya. So kung meron kang katabi na bata, may inhale niya yon. At
napaka-vulnerable ng bata sa mga toxic metals. Karamihan sa mga beauty products na sinuri ng Eco Waste Coalition, yung kanilang pakete ay naka-imprenta sa Chinese characters. Gaya halimbawa nitong isang ito, bukod tangi yung salitang new na iyong maintindihan dahil ito ay nasa salitang Ingles. Kabilin-bilin na ng FDA, dapat may proper labeling ang mga produkto. Ibig sabihin, nakalagay dyan kung ano yung ingredients at kung ano yung instructions kung paano mo ito gagamitin. Ngayon, kung meron yan at iyong naiintindihan, hanapin yung registration number mula sa FDA. Patunay na yan ay dumaan sa masusi nilang pagsusuri. Dahil kung wala niyan, gaya ng mga produktong ito, maaring yan ay peligrosong gamitin. Dapat din daw nakalagay kung sino ang manufacturer at distributor para may hahabulin at mananagot sakaling magkaproblema. Hindi na raw nagulat ang Eco Waste kung bakit maraming tumatangkilik nito. Mula 60 hanggang 180 pesos lang kasi ang presyo. Brown is beautiful. Tangkilikin natin yung sarili nating kulay. Kung talagang gusto mong magpaputi, andyan ang Philippine Derma Association na mas makakapagbigay kung ano yung lisensyado, prescribe na nababagay at naaakma sa iyong kutis. Sinubukan namin bumili sa drugstore na ito ng Special Cream, isa sa beauty product na may mataas na level ng mercury. Nakita kong puno pa ang istante ng supply. Mabili rin daw ito ayon sa tindera. Pakiusap ng Eco Waste Coalition sa FDA, mag-issue ng panibagong advisory na magbaba ng skin whitening products na higit sa 1 ppm at magsagawa ng operasyon para masabat ang mga iligal na produkto. Lalo na sa Bureau of Custom na maging mapagmatsyag. Tignan talaga mabuti yung mga pumapasok na kontrabando. Hindi lang gaya nitong mercury whitening cosmetics, kundi lahat. Nangako naman ng FDA na agad magkakasa ng inspeksyon sa mga tukoy na tindahan para kumpiskahin ang mga direhistradong produkto. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, meron po tayong bagong bagyo at para po sa pinakahuling balita tungkol sa takbo ng panahon, ito po ang ating resident meteorologist dito sa GMA. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz Mangtani. Mike, halos nasa loob na nga ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Karina na ang international name ay Talim. At ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok ito. Baka ngayong oras na ito, Mike, habang nag-uusap tayo, ay nasa loob na ito ng ating area of responsibility. Pero halos 6 na oras lamang ang itatagal nito sa loob ng PAR. Pero patuloy na palalakasin ito yung hanging habagat na siya namang magbibigay ng pagulan sa western sections ng northern at central Luzon. Huling namataan ang mata ng bagyong si Karina sa layong 420 kilometro sa hilagang kanluran ng Basco, Batanes, at taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro kada oras. Mike, ito ay kumikilos pa hilagang silangan. Mabilis ang kilos nito, 30 kilometro kada oras, at ito ay papalayo na o lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. At base sa datos na nakuha ng Weather Central, ito yung kanyang track. Kaya makikita mo, Mike, yung pinakadulo lamang ng Philippine Area of Responsibility, diyan pumasok yung mata o sentro ng bagyong si Karina. Samantala, meron namang isang low pressure area o namumuong sama ng panahon ang namataan ng Pag-asa at ito ay nasa layong 750 kilometro dito sa may silangan ng Kabisayaan. Dahil ito ay nasa may katubigan pa, Mike, may posibilidad na maging bagyo ito pero sa mga susunod pa yan na mahigit 24 na oras. At posibleng magdulot itong low pressure area na ito ng mga pagulan lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Payo pa rin natin po sa ating mga kababayang mangingisda, huwag muna po kayong pumalaot lalong-lalo na dito sa may karagatan ng Luzon, Northern at Central Luzon, hanggang dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Dahil makikita nyo po, mataas pa rin ang alon dyan dulot ng malakas na hanging habagat at umaabot po yan ng 5 metro ang taas ng alon dyan sa karagatan na yan. Kaya po delikado ang pumalaot lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, tingnan naman natin yung posibilidad ng pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa. Dito sa Metro Manila, medyo mataas, 70%. Hanggang dyan sa may Tugigaraw, Northern Luzon,
kasama na ang Basco. At tingnan niyo po yung hangin dito sa may Basco, Batanes, 11 kilometers per hour. Samantala sa ibang bahagi naman ng bansa, dyan sa Southern Luzon, Puerto Princesa, mababa ang posibilidad ng pagulan. Kasama na yung Kabisayaan katulad ng Iloilo, Cebu hanggang dyan sa Tacloban. At dito naman sa may bahagi ng Mindanao, dahil po dun sa epekto ng low pressure area, medyo mataas ang posibilidad ng pagulan, lalong-lalo na dyan sa Cagayan de Oro hanggang dyan sa Davao. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA. Susunod, sa Amerika, binatilyo, aksidenteng nasibat sa ulo habang nangingisda. Tamang paraan ng paghalakhak, pantanggal daw ng stress. At tusok ng bubuyog o bee sting, nakakagamot nga ba? Yan ang susunod dito lang sa 24 oras.